habang binibigyan ng instruction, yung katrabaho nila, yung director, dalawa sila. Tapos, may nakatayo na isang guy na naka-face mask, sombreros, nakasalamin. So, hindi niya masyado napansin kala staff daw. So, ngayon, nung nagsalita daw yung guy, kaya mo yan, one take lang yan. Napatingin daw yung girl. Ay, sa sobrang tuwa, sa sobrang tuwa daw, is napayakap sa dibdib. Anong ginagawa mo rito? Sabi na, nagulat ka naman, sabi raw dun sa guy. Nagulat ka naman, bakit ano? Ganyan, ganon. So, sabi ko dun sa ano, sabi nung mamang dun sa kausap niya, nabalitaan ko nga yan, sabi nung mamang. Pero hindi ganyan, hindi full details na ganyan sa'yo. Nabalitaan ko lang na may anong araw, magpunta raw. Tapos yun, chit-chat sa ibang issue, sa ibang usapan. Kasi ganun talaga ang sa showbiz eh. Ang pinag-uusapan talaga, yung buhay-buhay ng ibang artista rin kagaya nila. Kasi sila rin naman, pinag-uusapan yung buhay-buhay nila ng ibang artista. So, ang ending, ang ending, masaya. Masaya. At nung ano nga, meron ngang parang live ata, na nadulas, tinanong, saan ka galing kahapon? Itong lalaki, tinanong. Sabi niya, sa Korea. Tapos, sumagot yung isa, hindi, sa Japan, ano ka ba, nakalimutan mo na. Gumanon daw. Yung kasama nung guy doon sa live. So, ayun, yun lang. Ayan kahit balikan nyo yung old live ni Mamang Pickles. Sabi ni Ma'am Jesus Hill, the word. Opo, tama po, di ba? Wala tayong isplok na pangalan ng commercial. Yes po. According doon sa kaibigan ng Mamang, yes. Yes. Wala kasing picture yung profile pic nung girl. Idea ko dyan sa mga parents, nag-type lang siya manually ng manalang sa list of following ni D. Kaya yon, ayan, nakita niya. Naka-private din, pero may pic. Pinablock na po sa akin ng mama ko si Jimbarda. Ayaw na daw niya makita si Jimbarda. Sabi ni Ma'am Aliyah, bakit private person rin naman yung Alexandra? But, pinapakita nila at dinadamay. Mema lang naman ata yung follow sa parents at friends. Sa paano nila nalaman? Naka-private pala. Diba? Takot kasi siya kasi mga private person yon, baka makulong siya doon. Oo, possible po. Di man niya pinakita kay Kenzie at Tita Eden lang yung nasa vlog niya. Correct. Kung naka-private yung girl, paano nila nalaman naka-follow? Pumunta sila dun sa IG or sa X ni David, ganun ba? Tapos sa mga ano ni Tita Eden, ganun ba?
Kinilig kayo, oo, nagulat. Kasi, yung guy nga siguro mahilig talaga siya sa sorpresa, 'di ba? Ginawa rin niya yung kay Jisoo, 'di ba? 'Di ba nung may shooting sila Jisoo, ginawa rin niya yun, 'di ba? Hmm. Pansin ko 'pag may OPA, parang napapadalaw siya 'no? Nakita ko nga yun, nagiinom sila, lasing na si D at nagsabi, galing Korea, sabi ni Kenzie, Japan. 'Di ba? Sabi pa ng mga basher, kaya Alexander ang oo, pangalan, okey? Sabi ni Ma'am Red Virus. Basta ako, never ever kong papatulan yung mga ano nila, pag-destroy nila sa ano, sa barda. Problema na nila yon. Sila na may problema nun, hindi tayo may problema nun. Ibig sabihin, may gusto talaga silang patunayan. 'Di ba? May gusto silang patunayan. Si Jim lang ang may alam, sabi ni Ma'am Millie. Taray, oo. Madam, don't mention yung name ni Jim Barda, sabi. Ma'am Ana Caridad Uson. Binabanggit po nila rito so nababasa ko. 'Di ba? Actually, si Jim Barda, he's the one who started na i-mention ang name ni Madam P. Oo nga, yun nga. Kaya nga nagulat ako. So, may ibig sabihin, sa Korea nangyari yung kwento mo, Madam Pickles. Opo. Kahit po sa YouTube at Facebook, ayaw na daw niya makita si Jim Barda. Haha, sabi ni Ma'am Aliyah. Puro lang daw kayo blind item, sabi ni Jim. Kasi walang resibo. Bakit? Siya may resibo ba siya? Ibalik kaya natin yung tanong, siya may resibo ba siya? Na talagang girlfriend ni David si Alexandra. Prove it. Oh. 'Di ba? Hinahamon ko nga sila, 'di ba? National television kami. Oh. Para mapanood nila Barbie, 'di ba? Oh. Tayo na nga magbabayad ng slot Oh. Ba't ayaw pumayag? Ba't ayaw kumasa? Oh, ayaw niya noon, mapapanood siya ni Barbie, ni David, ng pamilya Likaw ko. Mapapanood siya ng pamilya, 'di ba? Ng Family Forteza at ng ibang showbiz, 'di ba? Dudumugin pa siya ng paparazzi. Ayaw niya ba noon? Malaking exposure 'yon. Ba't ayaw niya? Si Ellen Alexandra Licauco. Si Ellen Alexandra Licauco at ate ni David ang dinalaw niya sa Australia. Andun din si Jean, younger sister ni David. Sabi ni Ma'am Marlene Suryo. Ayan, pati si Nathan may post pero hindi ko na screenshot. Anong sabi ni Nathan? Thank you, I love it. Sabi ni Ma'am Grace Cuenco. Anong post ni Nathan? Ma'am, ang tawag ni Barbie ay Alexander kay David. Kasi ang pangalan daw ng GF niya, Alexandra.
sabi ni Ma'am Red Virus. Ano po post ni Nathan? Sabi ni Ma'am Maria Amelia Hopia. Baka sabay na umuwi ng Korea si D at B. BB. Nung may sinundo, nung may sinundo niya. Di ko magets. Bakit nga basher galit kay D? Okay, let's say GF nga niya yon. Wala tayo paki doon. First, tayo lang gumagawa ng delulo natin. I feel bad for D. Correct. Yun nga yung sinasabi ko eh. Let's say, sige, sakyan natin yung sinasabi nila na girlfriend nga ni David yun. Alexandra na kono na girlfriend niya yun. Di, ngayon, maglalabas ba ako ng hate comments para kay David? Para kamuhian nyo si David? Of course not. Ipapaintindi ko sa inyo. Diba? Naintindihin nyo yung tao. Ganun ang gagawin ko. If ever na totoo nga yun. Diba? Kung sa alin totoo yun, mag-i-spread ako sa inyo na wag i-hate si wag i-hate si David. Diba? Ganun yun. Wala po si Ate Elan sa Australia. Andito siya sa Pinas. Yung younger sister lang niya ang naandon. Ayan ka na naman sa Madam Marilyn. Ayan, sabi ni Mamili. David Troops dinamay din ni Jim Barda. Inintriga niya. May post din ng cryptic post din. Sabi ni B, their relationship with David as so special and dedicate. Kung may GF si David, bakit niya sinabi yun? Sabi ni Ma'am Trini Laureles. Bakit sasabihin ni David na I care her a lot? Diba? Bakit sasabihin ni David? At bakit siya halikan ni Barbie kung hindi naman sila mag-on? Bakit? Hindi humahalik si Barbie sa kaibigan ng ganun. If you are a true fanatic, or fans ni Barbie, alam nyo yun. Alam nyo yun kung gaano kahigpit si Daddy Ton when it comes to touchy. Alam nyo yun. Kasi sabi ni Liza Soberano, madami daw toxic fans ng love team sa Pilipinas. Totoo naman yun. Kaya minsan talaga, toxic talaga. Kaya kailangan nating i-balance. Kailangan nating i-balance. Like me, binabalanse ko yung bagay-bagay. Grabe na sila, invading the privacy ng mga tao na to. Diba? Sabi ni Bob Sashig, baka rich din si girl. Pag di sila tumikil, baka demanda abutin nila. Correct. Tawang-tawa ako sa pag-connect ni Jim. Taba ng utak. Maging masaya na tayo. Para sa kanila. Sabi ni Ma'am Dizon. Ma'am Ana, ano po yung post ni Nathan? Ma'am Marie, ayan, ang dapat malaman kung kaka-follow lang ba nila Jean at Mami Eden sa FB
kung matagal ba, baka family friend lang. Saka nakita ko yung following ni Mami Eden sa FB, yung mga classmate ni James. Sabi ni Ma'am Marie. Sabi ni Ma'am Zara, lahat ng non-showbiz GF, di niya nilantad. Kaya nga lang daw, nalaman yung sa kanila ni Kisen. Dahil si Kisen yung gustong lumantad. Kaya walang resibo kasi syempre, tinatago nga ni David. Sabi ni Ma'am Zara. Late na ako, Pikwa. Sobrang busy, maraming bisita si boss. Good morning po dyan, Mami. Ayan. Ingat po kayo. Enjoy, Mami. Love you, Mami. Ayan. Shoutout kay Mami Susan Minggueto. Ayan. Enjoy po kayo dyan, Mami. Hanggat walang kinakasal sa dalawa, panatag ako. Sabi ni Mama Trini Laureles. Ang pagkakaalam ko, di mo naman matrace kung recently follow sa IG. Sabi ni Ma'am Mitch de Guzman. Hindi, si Jim Barda nag-connect nun. Sa TikTok niya lang nakuha yon na ginatungan pa niya ng may mali siya. Sabi ni Ma'am Alvon Lauchenko. Grabe na yung sweetness nila sa Showtime. Diyos ko, bulag ba si Jim? Sabi ni Ma'am Caridad Uson. Ang sinasabi ni kaya balik-balik sa Australia si David dahil yung sinasabing GF ay hindi totoo. Kaya siya balik-balik dahil doon nakatira si Ellen. Ellen Alexandra Licauco, Kim sa Australia at si Jean. Sabi ni Ma'am Pamela, tamsak naman kayo dyan. Yes, tamsak kayo. 300 tayo rito. Diba? 300, tamsak po. Kaya wag na kayong masyadong mag-isip. Diba? Kasi nga, wala namang Diyos ko, wala namang kalatoy-latoy wala na bang bago? Lagi na lang yung GF. Bakit hindi nyo issuean naman si Barbie ng may boyfriend? Diba? Ay, nako. Bakit puro si David ang issue? Bakit hindi nila bigyan ng issue si Barbie? Ako di ako affected kasi meron akong alas. Very soon. Anytime sasabog. Sabi ni Ma'am, red virus. Yung alam daw ni Ma'am red virus, sasabog. Abangan nyo yan, ha? Abangan nyo yan. Yung alam ni Ma'am red virus, anytime sasabog. Dapat, di ba dapat mag-unite sila? Sila nga Barda vloggers. Oo. Di yung magpapark IG kasi paparinig kasi iisa lang naman sinusuportahan. Kaya nga, 'di ba Ma'am Alvon Lauchenko? Ako wala naman ako inaaway. Hindi ako awayin, 'di ba? Saka hindi ako bababa sa level nila. Sira si Jim Barda, napaka-toxic na niya. Masaya siya pag-post siya ng negative. Sabi ni Ma'am Trini Laurel. Hindi ako naniniwala na may GF si David. Huwag naman kayong magalit kay David. Hindi yang totoo. Sabi ni Ma'am Dolores Matsumoto. At di siya naniniwala kay David na
sa haba daw ng kanyang pagiging single, imposible daw na hindi siya nagka-GF kasi knowing daw David sa kanyang pagiging womanizer. Matagal na pong issue yan kay David. Hindi lang po natin tinatopic dito. Kasi sabi ko nga, yung pagiging issue na womanizer kay David, it's been a long time na siya ay binata. Ano pa siya noon? Teenager pa siya noon. 'Di ba? 20s to teenager, 'di ba? At sabi nga may mga nakapagkwento nga sa akin na na kesyo mahilig daw talaga sa babae si David sa mga bar. Pero sabi ko nga, ang laki ng pinagbago ni David simula nung nakasama niya si Barbie. At si Barbie yung typical na, real talk to. Si Barbie yung typical na kung gusto mo na mag-asawa, si Barbie yung typical na pwede mong asawahin. Si Barbie yun. Dahil nasa kanya yung katangian na maaasahan mo bilang isang wife. Because she's wife material. Diba? May yelo. Kaya ayokong bumangon Salamat. Puro utos eh. Abangan kasi sa GMA Gala, mamamatay tayo sa kilig. Sabi ni Ma'am Red Virus, si Jim, toxic Barbie fan. Gusto niya kasi lagi magkasama si D at Barbie in public. Ano siya masusunod, ganun. Sige. Ano siya masusunod. So, wala na siyang ang barda. Wala nang privacy. Ay, 'di ba? Ganun ba 'yon? Hindi naman pwede 'yon, 'di ba? Siyempre kailangan rin nila ng privacy. Parang di naman siya womanizer kasi mahaba naman relasyon niya sa HGF niya, sabi ni Ma'am Jessica Jones. Ngayon mo pasabugin, Red Virus, please, sabi ni Ma'am Ana Caridad Uson. Eto na lang, mga kabarda. Paglabas ni Dustin sa PBB, kapag pinalo niya yung Alex, alam nyo na. Sabi ni Jean, agree, sabi ni Ma'am Lenyu. Sana sumabog ka na, joke, sabi ni Ma'am Grace. Ayan, ayan, pag-amin ng dalawa ay may dahilan. They want peace sa kabila ng busy schedule, sabi ni Ma'am Trini. Correct, Ma'am Trini, di ba? Paglabas ni Dustin kasi hindi pa siya nakapollow eh. Yung basihan natin, pag nag-follow, paktay na. Sabi ni Ma'am Marie. Tama, abangan natin ang pag-follow ni Dustin. Pag pinalo niya, alam na, sabi ni Mama Millie. Lahat kayo, nakabatay dyan. Okay? Hindi nila matitinag ang barda. Madaming resibo ang barda. Panatag lang tayong barda, sabi ni Ma'am Dolores Matsumoto. Sa pagkakaalam ko, mga kabarda, marami nang pinag-aminan si David sa mga fans ng barda na sila na.
marami ng pinag-aminan si David. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo. Marami na. Isa na po yung kasamahan natin na si Ma'am na marunong marunong mag Chinese, Mandarin, Chinese. At tinanungan niya si David. At marami rin nagtanong doon na marunong mag-Chinese. At same nga lang din daw ang sagot ni David. Kasi nga, sasagot talaga si David kasi nga, walang camera. Ang pinaka may camera lang nung sa fans na naandun sa parade, sumigaw yung fan na, kayo na ba ni Barbie? Ngumiti si David tapos tumango, kumindat, 'di ba? So doon pa lang, mga kabarda, resibo na 'yun. Alam nyo ba kung bakit niregalo? Sabi ni Ma'am Red Virus. Good evening po, Sir Pickles. Ano po ba ang latest update ng Barda? Minsan po, di ba sinabi ko nga po sa inyo, both are busy right now. Both are busy. Quiet muna kayo, sabi ni Ma'am Jill. Ma'am Ana, tapos na po yung issue ni David sa Happy Go Lucky. Businessman siya, matino na ngayon, stable na sa lahat. Sabi ni Ma'am Ana Caridad Uson. Saka matagal na yun, Diyos ko. Parang ayaw nyo naman magbago yung tao at ganun pa rin yung tingin nyo sa tao, di ba? Yung sinasabi mo daw na magjowa si David at Barbie. Sabi ni Mama Lourdes Freeless. Ayan. Sa vlog ni Jim, bakit daw hindi pa maghalikan? Gago lang. Sabi ni Ma'am Ana Caridad Uson. Excited. Umay na dyan sa regalo mo, Madam Red. Kung hindi mo naman sasabihin, quiet ka na lang po, sabi ni Mamili. Red Virus, totoo ba sila partner sa GMA Gala, Barda? Sabi ni Ma'am Sashing. Alam nyo ba kung bakit binila ni Tita Eden ng damit si Barbie? Obvious ba? Kasi boto siya kay B. Ang mga ex niya, never silang binigyan ng regalo. Tanging si Barbie pa lang ang binigyan niya, sabi ni Red Virus. Bakit ba di mo bakit di mo nasabi yung gift? Paano sabi, sabi ni Ma'am Avon Lauchenko. Madam Marites, nagmandarin at tumango si David, sabi ni Ma'am Karina Enriquez. Di ba, Ma'am Karina? Si Ma'am Marites, may greetings nga siya kay David, birthday greetings. Tapos nabanggit nga ni Ma'am Marites dun sa greetings niya na may napag-usapan sila ni David sa Mandarin at sinagot nga daw ni David. So, mas dun ako kasi nagtutugma lahat. Kasi nga, batay din dun sa alam ko, batay din dun sa mga sinasabi sa loob ng showbiz na sila na at hindi ayaw lang nila aminin. So, mas dun ako. No matter what happened, doon ako. Doon ako maniniwala. Hindi naman ganun pag pinalo ni Dustin, shota na ni D, yung Alex. Size, maling batayan yon. Let's see, sabi ni Mamovi. Para sa akin, Barda lang ang nagpapakilig sa akin, wala nang iba. Sabi ni Ma'am Emma. Kaya nga panay banggit sa regalo, di naman masabi kung ano yon. Di
di ka naman mapupulis pag sinabi mo kung anong regalo, sabi ni Ma'am Maria Amelia Hopia. Tama, Moms, Millie. Baka sila yung kasama bilang mag-double date. Aray ko, sabi ni Ma'am Jing. For me, Barbie, hindi basta-basta yan. Yung IG ang pinagbabatayan nyo, it's up to you. Sabi ni Ma'am Ana Caridad Uson. Kanta ka muna, madam. Ito si Ma'am MT, no? Ma'am MT, shout out. Shout out, Ma'am MT. Alam mo na, mahal na niya. Wala silang magagawa, mahal na niya. Matatag. Matatag. Ganun tayo. Kasi nga, matatag. Matatag. Ganun. Diba, Ma'am MT? Marami naman talaga artista nagbabar talaga. Kasi mayaman sila, madaming pera. Sabi ni Ma'am Jessica Jones. Nasa Bolinao, Pangasinan Beach yung post ni Nathan. Sabi ni Ma'am Shirley Sabala. Ganun talaga ang life, me. Tanggapin na lang natin. Wala naman tayong magagawa. Hayaan na. Sabi ni Ma'am Millie. Madam Pinot, bakit kaya Irish ang love song ni D? Sabi niya sa isang interview. I'll be your crying shoulder. I'll be, yeah. I'll be pala yun. Ano ba yung Irish? Nalimutan ko. Ano ba yung Irish? Ano nyo nga yung lyrics. Nalimutan ko yung Irish. Alam ko yun eh. Pero nalimutan ko yung lyrics. Nakauwi na sila David galing Pangasinan. Yun yung post ni Sir Nathan. Talaga. Akala ko ba 15 days sa 15 days sa Australia. Ano ba totoo sa sinasabi nila? Doon pa lang hindi na sila consistent eh. 'Di ba? Hindi na sila consistent. Doon pa lang. Alam nyo na. Wala silang magagawa, alam nyo na. Kasi nga, ang Barda, matatag, 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 matatag. Diba? Ganon. I just want you to know who I am. Ganons. Ano yon? Ayan. I just want you to know who I am. Ganun ba yan? Di ba ganun yung see me. I just want you to know who I am. And everything's made to be broken. Okay. Yung pala yung Irish. Okay lang, part yan ng pagiging shipper. Makamove on ka din, sabi ni Mamili. Ay, natok na ako. I love it, madam, when you sing. Sabi ni Ma'am MT. Palagi sinasabi ni D, ang favorite song niya, Daylight, na Taylor Swift song ni Bibi for David. Sabi ni Ma'am Jessica Jones. And I don't want the world to see me cause I don't... Oy, makapiright ako. I don't think... Mami, makapiright ako. Rinig yan sa live ko. Uy, pa 2 hours na tayo. Ang bilis ha. Ang bilis ha, pa 2 hours na tayo. Ay nako mga kabarda, alam nyo, huwag kayo masyado mag-worried dyan sa mga issue na yan. Lalabas din ang katotohanan. Let's see, let's find out. Lalabas din ang katotohanan. Saka sabi ko nga sa inyo,
sabi ko nga sa inyo, kung talagang ano, sure sila, 'di ba? Prove it na lang. Kasi meron Lovely, may Joy, sino pa? Marami pang iba. Oh, kesyo may anak na daw si D na 2. Kesyo may papakasalan daw si D sa Hong Kong. Alam niyo yun, 'di ba? Napakadami ng lumabas. Eto na naman, may lumabas naman na taga-Australia, meron pa ngang taga-US, 'di ba? Oh, hindi ako nagtataka kung sasabihin naman nila susunod, ay lumipat na po sa Alaska. Mm. Oh, plano po nilang lumipat ng yung GF ni David sa Antarctica. So hindi ako nagtataka na oo, may mga lumabas na ganyan, 'di ba? Yun po yung song na sinabi ng basher na kanta dun sa GF. Sabi ni Ma'am Maria Amelia Hopia, nako, ang dami nilang hanash, 'di ba? Okay lang, may part yan ng pagiging cheaper. Oh. Ayan, Ma'am Red Virus, si Trixie ang naglilink nila dati kay Ginoo. Ngayon naman sa Alexandra naman. Diyos ko, kung sino-sino na lang. Sabi ni Ma'am Red Virus, parang confession ng love sa isang tao na di niya maipakita sa tao. Gawa ng marami, di sila maiintindihan. Sabi ni Ma'am Maria Amelia Hopia. Okay. May BF naman yung Trixie, kaya wala na siya. Wala na siya sa equation, sabi ni Ma'am Millie. May BF ba? Hindi kasi ako mahilig sa mga ganyan, yung mga chismis lang sa social media. Sa mga post. Mahilig ako sa chismis, true to life chismis. Yung may mga nakakakita talaga. Kaya nga sabi ko nga, mas paniniwalaan ko yung mga nasa loob ng showbiz na nagsasabi niyan. Mas paniniwalaan ko si Alden kaysa sa kanila. Di ba Mamang Alden? Tingnan mo, tumawa si Alden. Di ba Alden? Alden, di ba? Mami, yung pusa na naman yon. Remember, 31 na si D. And besides, will be 28. Who knows? Sabi ni Ma'am Trini. Baka dating friend ni JL. Pareho sila nasa Australia. Thank much, Madam Pickles. Barda pa din. Team Panatag. Eto, tanong ko, nakausap ba nila si Alden? That's my question. Kasi ako nakausap ko. Sila ba? Nakausap ba nila? Tigilan nga nila ako dyan. Para tingin ko, para kay Barbie, yung song na yon. Di sila pwede lumantad at maraming mga basher na magagalit sa kanila. Sabi ni Ma'am Maria Amelia Hopia, nanligaw po ba talaga si Alden kay Kat? Hehehe. Ma'am Jessica Jones, hindi po totoo. Wala pong ligawan na nangyari. Yun ang totoong fan service. Yun ang totoo. Dahil hindi pwede manligaw si Alden kay Catherine. Sa mga nanonood dito na may alam sa totoo, alam nyo kung bakit hindi pwede manligaw si Alden kay Catherine. Iris song, pakanta mo kay Jim Barda fan.
Oo, kinanta niya kanina. Oo. Insinuating kay girl daw yung song. Sabi ni Ma'am Sashi. Nag-chat ang pinsan ko, confirm kumain ng dalawa sa isang private restaurant. Sabi ni Ma'am Red Virus. Nako, Madam Pikwa, baka i-message na nila si Alden para paaminin yung dalawa. Message nyo si Alden. Oo, i-message nyo. Tanungin nyo. Madami, kung may alam ako, mas maraming alam yun. Daming galit kay D because he fed the fans de Lulu mind. He led us to believe na may something sila ni B. Oo, siya din naman nagsimula ng lahat. Dami pa hints. Sabi ni Ma'am Shelly. Sino po? Si Jim Barda po ba? Si David, you mean, Ma'am Shelly. Daming galit kay D because he fed the fans the Lulu mind. He led us to believe na may something sila ni B. Siya din naman nagsimula ng lahat. Daming pa-hints. Pinigilan nga, di ba? Pinigilan nga ni Barbie. Next week, Ma'am Shelly. Here's my question, Ma'am Shelly. Okay. So, pinaniwalaan mo si David. Wait lang ide-debate ko lang si Ma'am Shelly. Ma'am Shelly, so meaning, kung maraming galit kay David dahil nag-feed si David ng mga hint na may feeling siya kay Barbie. Ngayon, meaning to say naniwala kay David. Tanong ko muna wait lang guys Huwag muna kayo mag-comment. Kami muna ni Ma'am Shelly. I think may gustong sabihin si Ma'am Shelly dito. Go ahead, Ma'am Shelly. Ay, gagawa nga ako ng segment pag may issue. O bukas pala, bukas. Bukas, magla-live ako sa StreamYard, magi-StreamYard ako. Then, magpapakyat ako ng tao. Okay? StreamYard tayo bukas. Magpapakyat tayo ng tao. Guys, nakilala ba kung ano name? Yes, I believe David and his hints. But if the rumors are true, very disappointing. Ngayon, kung naniniwala ka dun sa pa-hint, Ma'am Shelly, ni David, and you saying na if it's true, kung totoo yung girlfriend, it's very disappointing. Ngayon, tatanungin naman kita, Ma'am Shelly. Do you believe, if you think na girlfriend talaga ni David yon, I'm asking you right now, do you believe na girlfriend nga ni David yon? Do you believe? Kasi kamo, naniwala kay David. Do you believe? Kasi, paniniwala sa paniniwala yung pinag-uusapan natin dito, Ma'am Shelly. Paniniwala sa paniniwala. So, naniwala ka kay David dahil sa hint, mga pa-hint na may gusto siya kay Barbie. So, ngayon,
Dahil may lumabas na issue, ikaw ba naniniwala ka dun sa issue? Oo o hindi? Hmm. Sige po, pakisagot po, Ma'am Shelly. What time, Madam Pix? Pa-anemic na kami. Bukas mga siguro agahan natin ng mga 10:00. Not totally, but what if it's true? What if? Kaya nga sabi ko nga, oo or hindi lang. Kasi maraming namamatay sa maling akala eh. What if? Diyan nagkakaroon ng maling paniniwala sa what if. Kasi kamo naniwala ka kay David. Kung naniwala ka kay David, supposed to be, hindi ka maniniwala dun sa lumalabas. Tama, mali? Kasi pagka ang tawag sa'yo nun, pag naniwala ka dun sa sa issue na lumalabas, ang tawag sa'yo nun, balimbing. Kasi naniwala ka na eh. Tama, mali? Naniwala ka na dun sa unang paniniwala mo. Naniwala ka na dun sa unang paniniwala mo. So ibig sabihin, lumalabas dito, 'di ba? Wala kang tamang kredibilidad sa sarili mo. Hindi ka credible sa mga paniniwala mo kasi mabilis mawala yung paniniwala mo sa pinaniwalaan mo. Tama, mali? Kasi hindi natin pwede sabihin what if. What if sila talaga? What if sila talaga ni Barbie? Kasi yung what if nyo, Mama Shelly, pwede ring gamitin ng ibang Barda supporter yan sa inyo. What if sila talaga ni David sa ni Barbie? And yung what if mo doon sa paniniwala mo, doon sa issue na may GFC David na non-showbiz, gamitin din sa'yo yung what if na yun. Kaya nga sabi ko nga, we have to stand firm. We have to stand firm kung ano yung unang paniniwala natin. 'Di ba? Kasi naniwala ka na eh. Kaya nga ako sabi ko nga, may paniniwala ako, 'di ba? May paniniwala ako kasi nga yun yung pinaniwalaan ko, yung mga nasa loob ng industriya. Hindi ako maniniwala yung galing sa labas lang. Kung yan ang galing sa loob, paniniwalaan ko maybe 50-50 pa yun. Aalamin ko pa yung katotohanan doon. Kasi kung may what if tayo, sasabihin din sa'yo ng ibang supporter, what if mali yung mo, hinala mo na may girlfriend si ano isasagot mo? Hindi natin pwede sabihin what if. 'Di ba? Kasi nga, diyan marami nang namatay diyan sa maling akala. Kasi akala ko ganun eh. Akala ko ganun. Paano kung ganyan? Paano kung ganun? 'Di ba? Marami nang nabaril diyan sa what if. 'Di ba? Kaya ako hindi ako gumagamit ng what if eh. I have to stand firm kung ano yung pinaniniwalaan ko. Kasi yun na yung unang pinaniwalaan ko. Ngayon, kung ma-broke yung paniniwala ko, kasalanan ko yun. Kasi naniwala ako dun eh. Kasi yung what if, nakakagulo talaga ng isipan yan. Yung what if na yan. Hi po, Madam Pickles. Greetings from Norway. Good morning, Madam P. Hindi natin pwede sabing what if. Kasi nga, what if mali ka? 'Di ba? What if mali ka, tama kami? Ibabalik ko sa iyo 'yun. What if mali ka, Ma'am Shally? At tama kami. What if mali yung
rumors kay David na may GF at si Barbie ang ano. Kasi pwede rin namin gamitin yung what if si Barbie talaga yung girlfriend. Pwede namin gamitin yun. 'Di ba? Oo, tama Mama Mitch de Guzman. 'Di ba? Hindi ako nagja-jump into conclusion. Kasi chinichismisan lang din ako. At yung mga nagchichismis sa akin, hindi basta-bastang fandom yun. Hindi fandom yun. Paparazzi yun. Hindi paparazzi rin ng mga ano yun, may pangalan sa showbiz. Di ba? Oh. Yung mga ano nyo, yung mga what if nyo, saan ba galing yung what if nyo? Di ba? Sa labas ng industriya ng showbiz. Ginawa lang din sa utak ng mga supporters. Ng ibang supporters. 'Di ba? So walang pinagkaiba 'yun. What if din nililigawan ni David si Barbie. Then Barbie decide na friends lang sila. Kasalanan pa din ni David. Sabi ni Ma'am Avon Lauchenko. Hindi natin basta pwede sabing what if, 'di ba, Ma'am Avon Lauchenko. Ngayon, kung ano yung kasi naniwala daw yung mga supporter sa naniwala daw yung mga supporter sa sinabi ni David, sa hint ni David na special sa kanya si Barbie. Kaya raw marami nagagalit. So, ibig sabihin, naniwala ka, bakit mo sisisihin yung tao? Naniwala ka. Diba? Mag-stand ka ron. You have to stand firm kung ano yung pinaniwalaan mo. Kasi pagka ganun, ano ka, tinatawag ka, kumbaga sa ibang fandom is tawag dito, bandwagon ka. Pag may issue, doon ka sa issue. Pag may kiligan sa barda, nasa barda ka. Bandwagon ang tawag ron. Wala kang sariling 'di ba, desisyon. 'Di ba? Kasi bakit? Pag nakita mong ganito, dito ka. Pag nakita mong ganun, dun ka. 'Di ba? Bandwagon ka nun. Alam nyo ba kapag nag-name drop si Madam Pickles ng name, chain, ayan, reaction yan, isip ng maayos mga kabarda. Sabi ni Mama Ana Caridad Uson, everybody is hurting and reacting while the two is kalma. You know why there is like this? Kasi may pumapatol. Content creator comes on big issue. May mai-content lang kayo. Sabi ni RQ. 'Di ba? Pag may issue, kakagatin nila yan. Pero, iba kasi yung fan, okay, sa content creator na may issue. Diba? Magkaiba yun. Kasi ang content ko, barda lang eh. Dito sa channel ko, barda lang. Wala nang iba. Hindi cut din, hindi kimpaw. Pag in-scroll mo, puro barda. And lahat ng ko rito, good vibes. Diba? Yung iba, sinasakyan nila yung issue, pinalalaki nila yung issue just because kailangan nila ng income doon sa issue na yon. Kasi more issue, more content.
Yes, tama. Walang resibo, bakit tayo maniwala sa fake news? Nang base lang sa following porket naka-follow si D and and friends ni D dun sa girl. Oo. Baseless naman. Sabi ni ano, Mama Nurse Sajid. Kasi kung ako rin para sa akin Oo. Para sa akin, kung yan ang magiging basis ko rin, yung follow na yan, regular ano lang ako. Regular fan lang din ako. 'Di ba? Na kayang i-hint nitong issue na ito. Kayang kunin ng issue na ito, 'di ba? No. Hindi ako makukuha niyan kasi nga chismosa ako eh. 'Di ba? Nagbibigay ako dito ng information. Something dahil I just like them recently. I am really hoping na magkatuluyan sila but won't you spare the tuna na lang? Why not give the two a break? Let them live in peace. Ha 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 ha. Yun ang mahirap, Ma'am R-Cube. Yun ang mahirap sa mga supporters. Hindi talaga natin please yung mga supporters na hayaan na lang kung ano yung pribadong gusto nila sa relationship nila, 'di ba? Resibo na lang ng magkasama si D at yung girl. Pag wala resibo, fake news, sabi ni Ma'am Nurse Seja. Oh. Kasi nga, yun din yung bato nila. Paano si David at si Barbie wala namang resibo? Paano kami maniniwala, 'di ba? Yun rin yung bato nila. Ngayon, same lang din ang ibabato sa kanila. Paano kami maniniwala na girlfriend nga ni David yan kung wala namang resibo? Vice versa. Vice versa lang yun. Bago kami maniwala, kasi kanyo hindi kayo naniniwala. Na magkarelasyon si Barbie sa si David dahil walang resibo. Maglabas din kayo ng resibo para paniwalaan na, para credible. 'Di ba? Yung sinasabi nila, tama nga naman. Vice versa 'yon. Tama ka diyan, Madam P. Sabi nga ni D, if it happens. Why not be quiet and not make patol? Then walang issue. Maybe if it's happen, then the two will come out and say the truth. The truth everybody else. Sabi ni Mama R-Cube. Want to hear. Ayan, sabi ni Ma'am R-Cube. Totoo po, Ma'am R-Cube. Ngayon, kung talagang aamin sila, nasa sa kanila na talaga yun. 'Di ba? Nasa sa kanila na yun. Ang problema kasi dito, Ma'am R-Cube, hindi nga natin ma-please yung mga ibang tao na kumalma. Hindi natin ma-please yung mga ibang tao na kumalma kayo. Kahit na sabihin natin na hayaan natin yung dalawa na kung mangyayari yung mga dapat mangyari, 'di ba? Hindi natin ma-please yung ibang tao na hindi mag-isip. 'Yan yung problema rito. Kasi hindi lang naman isa, dalawa, tatlo, 5, 100, 1,000 or 5,000 yung fans ng Barda. 'Di ba? Napakadami, 100,000 o baka milyon pa.
'di ba? Sabi ni Ma'am Evangeline, yes, your attitude is much appreciated. Thank you po, Ma'am Evangeline. Anong oras po live nyo bukas, Madam? 7:20 PM na po dito. Norway. Ayan, shoutout sa inyo dyan sa Norway, Mama Rona. Siguro mga around mga 10 PM ako bukas. Ayan. Fake news yung GF issue na yan. Sus, may nakailang GF na si David na issue na yan. Hindi nga, oo, nababalita sa TV, sabi ni Ma'am. Saka, sabi ko nga sa inyo, babalita yan sa Chika Minute kung totoo yan. I don't believe sa follow, sabi ni Ma'am Trini. Porke nakapalo GF na, wala namang resibo na sila nga. Pag in love, pag in love si D, reveal it. Sabi ni Ma'am Trini. Si Donnie Pangilinan ang nanliligaw kay Kat. Insider news. Sabi ni Madam Pinot. Ay hindi po. Madam Pinot. Si Alcala po. Si Mayor Alcala ni-reveal na po ni nakita ko sa isang article na ni-reveal na ni Catherine Bernardo itong si Mayor Alcala sa isang sa isang salon ba? Salon, I think, sa isang beauty salon na pinupuntahan niya. So, confirm na may resibo at yun nga, si Alcala nga, yung boyfriend, kasi rumors pa lang nun eh. So, wala nga raw resibo. So, may lumabas nga na article na yun nga, si Alcala nga, yung kasama ni Kat, doon sa isang sikat na salon at maraming nakakita. Even si Kat ang nag-post nun. Nag-post. And for me, yung GF papayag na kung kailan lang siya, ayan, mapupuntahan ni D, tapos itatago ka. Hello, tapos yung collab team mo, Primetime Princess, gandang-ganda. Ganda. Sobrang sweet. Dami nila commercial. Diyos ko, sabi ni Ma'am Ana Caridad Uson. Ang alam kong chika, si Donnie Pangilinan ang non-showbiz, ang may non-showbiz GF. Hehehehe. So, sino yung sino yung yun yung scoop ng Marites University. Sa blind item talaga maraming tatamaan no? Wait lang. For 7 months of waiting, that's very hard for him. Barbie is not easy to get. They are mature enough to handle it, sabi ni Ma'am Grace. Hello, Ma'am Pickles. Muntik na naman kita hindi maabutan. Ma'am Jeje, ang alam kong chika, si Donnie Pangilinan ang may non-showbiz GF. Sabi ni Ma'am Jessica Jones. Sabi ni Jem, hindi daw kumpirmado yung pag-deny na ni Mama Eden na oo o hindi na GF ni David yung babae. Sabi ni Ma'am Rose Cruz.
ako matutulog ng nakangiti kasi Barda is coming soon. Abangan sila. Super kilig na ako kahit wala pa man. Sabi ni Ma'am Red Virus. Sabi ni Ma'am Trini Laureles. Obvious naman. Ang Barda, through their action, sapat na para paniwalaan. Sabi ni Ma'am Trini. Bakit kasi di pa sila umamin? Mababas sila. Iilan lang naman ang mga yan. Mas marami pa rin ang fans ng Barda, sabi ni Mario Santos. Siguro meron silang malalim na dahilan kung bakit ayaw pa nila umamin or ayaw pa nila i-reveal kahit pinapaamin na sila ng mga insider, 'di ba? Ilang mga paparazzi na ang gustong umamin si Barbie pero hindi nila mapaamin si Barbie. So there's a reason why. So, sa kanila na lang yun, di ba? Basta kami team panatag sa'yo, Madam P. Sabi ni Ma'am Eva, I believe in you, Sir Pikwa. Sabi ni Ma'am Grace Cuenco. Salamat po sa greetings, Madam. Kahit di ako makaabot sa live mo, pinapanood ko vlog nyo. Salamat po, Ma'am Rona. Ayan, magkamukha si Catherine at Alcala, sabi ni Anthony. Ayan. May isang content creator na para malayo sa description ng type na babae ni David. Di daw maganda, di din daw chinita, di din daw maputi. Saka po, di flat-chested yung Alexandra, sabi ni Ma'am Maria Amelia Hopia. Inaccurate yung reply ni Mami Eden. Means not true. Google nyo. Oo, bobo talaga si Jim Barda, sabi ni Ma'am Trini Laureles. Basta ako, Madam Pickles, off-cam ang legit. Ako din. Mas naniniwala, Diyos ko, paniwalaan ko sila kaysa dun sa mga katrabaho. Diba? Katrabaho yun, nakakatrabaho yun, kaibigan nila yun, nakikita sila, magkakasama sila. So paniniwalaan ko yung mga rumors na ganyan kaysa dun sa mga legit na nagsalita, 'di ba? Sa likod ng camera. Sabi ko sa inyo, hay nako, tanong nyo na lang po. Itanong nyo na lang sa kung meron kayong mga kapatid or kakilala, kaibigan na nasa showbiz industry or nagtatrabaho sa mga commercial, sa mga tawag dito, sa mga TV, sa mga movie. Ipagtanong nyo kung anong bang nangyayari sa behind the camera, ano bang chismisan, na may mga chismis ba na hindi lumalabas sa TV, sa behind the camera. Tanong nyo lahat yan at isa ang sasabihin sa inyo. I guarantee you that. Sasabihin sa inyo, oo, maraming hindi lumalabas sa harapan ng camera. Oo. Na pag-uusapan sa likod ng camera kasi nga walang camera because their job is to to perform, 'di ba, sa harapan ng camera. Ngayon, yung sa likod ng camera, it's different story. Okay? It's a different story at all. Itanong nyo yan kung meron kayong mga kapatid or kakilala. Oo. Sasabihin nyo sa akin, yes, tama nga si Madam Pickles. Oh. Then balikan nyo ko pag na-confirm nyo yan. Ewan ko sa gym na yon, talagang may GF nga daw si David at daw yan. Ipapakita to. Di daw papakita tulad sa ex ni David. May resibo daw yung painting at song ni David para sa babae. Diyos ko, kung yan lang yung batayan, Ma'am Nancy, di hamak na mas marami resibo ang Barda. Yun sa parade na nga lang, may fan na sumigaw.
David, kayo na ba ni Barbie? Oh, resibo na yun. Na tumango si David at kumindat si David. Na sinagot niya yung fan, oo. Ano ba yung pag ganon, tapos kumindat? Oh, yung gumanon. Oh, meaning, sinagot niya yung fan na oo, kami na. Oh, di hamak na mas resibo yun kaysa dun sa kantang Irish at dun sa painting. Di ba? Oh, mas resibo yun. Mas resibo rin na umiiwas si Barbie sa mga tanong when it comes to David. Oh, mas resibo yung mga yun. Di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, wag na kayong lumayo. Dahil nasa malapit lang yung ililink nyo. Ba't hindi nyo malink kay Barbie? Bakit kailangan sa ibang tao talaga? Oh, bakit si Barbie sa ibang ano rin? Sa ibang lalaki nyo rin ililink? Oh. Barsam pa. May barsam pan lumalabas. Oh, nakita nyo yung differences? Nakita nyo yung differences? Kung FS yan, wala naman sila ngayon ah. Wala silang ano ngayon, labas ngayon. Wala silang movie. Wala silang teleseryeng pinopromote. Oh. 'Di ba? Bakit kailangan nila maging sweet? Oh. Sige nga. 'Di ba? Ikaw Ma'am Nancy, why? Oo. Sala ka rin sa init, sala ka rin sa lamig eh. Nakikita ko pag nakikita ko yung mga comment mo sa akin sa pag nagre-reply ka, inaano mo rin eh, ini-entertain mo rin yung negative eh. Kala mo hindi ko sinusubaybayan yung mga comment mo sa replay ko. Nakikita kita minsan nagko-comment ka na parang mas pinapabura mo yung ano ni Jim Barda. Oh, binibigyan mo ng hint yung mga tao. 'Di ba? Mas ini-entertain mo yung negative. 'Di ba? Tapos magko-comment ka dito na kunwari anti-Jim Barda ka. Pero pagka sa replay ng video, makikita ko, 'di ba? Na may sinasabi ka about 'di ba? Negative. So wag ganun, 'di ba? Mag-stand firm kayo. Kung ano yung paniniwala nyo, yun kayo. Don't be coward, okay? Don't be coward. Wag nyong ano sa sarili nyo na yan lang ang laman ng utak nyo. Okay? Wag nyong ipaintindi sa tao na yan hanggang dyan lang ang kaya ng utak nyo. Diba? Be matured. Dino-double meaning kasi ni Jim yung sagot ni Tita E. Ganun naman talaga role niya eh. Tapos sasabihin ni Jim na ano siya, na nag-aano siya, tawag dito, na ang tawag dito, nagdo-document siya. No, that's not documentary. That's not documentary. When you doing a reaction, no, in a certain place or location or pangyayari, you are a reactor. Reactionist ka. So, hindi ka documentary. Kasi ang documentary is represent na sa mga nangyayari yan na na pumupunta ka dun sa totoong senaryo ng buhay nila at pangyayari ng buhay nila. Yun ang totoong documentary. Siguro dapat makajowa muna si Jack. Dapat bago sila umamin. Haha, sabi ni Ma'am Jessica Jones. Possible.
na yan ang iniintay nila. Diba? O, what if yan ang iniintay nila? O, diba? O, di nagamit natin yung what if nung iba. O, nasa na si Ma'am Shally? O, Ma'am Shally, o, nagamit ko yung what if mo. Kasi may what if ka eh. What if totoo ka mo? What if ngayon naman ako magsabi sa'yo, what if inaantay lang nila or inaantay lang ni Barbie na magka-jowa muna mag-announce muna na may jowa si Jack bago sila umamin. Oh. What if yun yung inaantay ni Barbie? Sige nga, oh. 'Di ba? So kaya wag natin gamitin yung what if, 'di ba? We have to stand firm. Kung ano yung una mong pinaniwalaan, yung ka na. 'Di ba? Kasi naniwala ka na ron eh. Oh, di para kang bandwagon ka talaga. Mukha si si Barbie at Mami Eden. Oh, Davey, Barbie, Endgame, sabi ni Anthony. Ayan, manood na lang and support sa love team. Wag na natin problemahin ang personal choice nila, sabi ni Madam Pinots. Bakit hindi nila ma-analyze, Ma'am Pickles? Isa sa pinakamatibay yung picture ni Barbie sa restaurant ni David. Kaya nga, bakit hindi nyo i-link yun? Di ba? Bakit magja-jump to conclusion kayo na may ibang babae si David? Or may ibang GF si David? Diyos ko. Alam nyo, sa totoo lang, yung critical thinking, pag mataas yung critical thinking nyo, nag-iiba yung tawag dito, nag-iiba yung nasa puso nyo. 'Di ba? Nag-iiba yung tibok ng puso nyo. Nawawala na kayo dun sa senaryo na isang araw naniwala kayo, 'di ba? Sa mas pag-uusapan at may magic at mystery ang Barda sa casual viewers kung di sila aamin, mala ABS-CBN style, sabi ni Ma'am Jessica Jones. Jim Barda is a silent basher ni D. Siya din nagpakalat kay Kisen before. Sabi ni Nor Seja. Maaga pa kasi. Salamat po, Ma'am Trini. Ngayon, all-out basher na ni David si Jim, sabi ni Ma'am Mitch D. Guzman. David fan and Jim Barda, parang same person lang. Sabi ni Ma'am Norseja. Huwag kasi basta maniniwala sa mga fake news, sabi ni Ma'am Eva. At huwag maging demanding sa pag-amin ang Barda. Bigyan natin sila ng privacy. Support na lang natin ang Barda. Hello po, Madam Pickles. Ano po is plok? Hehehe. Ma'am Kimi, ayan. Mag-ano na lang po kayo. Backread na lang. Mag-replay po kayo. Kasi mahaba na yung naano natin. Isa pa, hindi sila pwedeng umamin dahil kakagaling lang sa breakup ni Barbie, sabi ni Ma'am Jeje. Yung nakita ko sila sa personal, malapitan sa close-up, talagang pumunta ako sa circuit, Makati. Off-cam, iba yung galawan ni David and Barbie. Iba sweetness at care. Baby boy ang dating ni David, sabi ni Ma'am Ana Caridad Uson. Ang Barda, magjowa na yan, matagal na. At si Bianca at Roro may alam din. Kumbaga, wag natin silang pangunahan. Alangan na namang ang Ruka ang mag-announce. Syempre,
respeto na lang sa dalawa na pare. Sabi ni Ma'am Red Virus. Ako po, to be honest, sad at nasaktan sa mga news about David. Pero barda pa rin ako. Love ko silang dalawa. Sabi ni Ma'am Rizalyn. May GF si David, true yan. Sabi ni Doris Remigio. Sino po ang GF ni David? Ayan, Ma'am Doris. Yung daylight na laging bukang bibig ni David, yung picture ni B. Oh. Sa Kuya Korea. Oo. Clark. Ayan, resibo yon, sabi ni Ma'am Trini. Tanong ko lang po, bakit ilalagay ni David yung picture ni Barbie? Kung Kuya Korea, kung di siya desidido kay Barbie, di naman niya ginagawa sa ibang jowa na ilagay yung picture sa resto niya. Yung Irish kay Barbie patungkol yon, sabi ni Ma'am Karina Enriquez. Patawa yung gumawa ng issue, basher ni David yon. They've been doing this before. Sila yung nagpapakalat nung may GFC David. The same people. Ang problema na fan naniniwala agad eh. Fan-made lang yung video, sabi ni Ma'am Tess. Ikaw daw po, Madam Pix, ang fake news. Dahil wala naman daw relasyon ang barda. Sabi ko nga, kung sila nag-aakusa na fake news ako, patunayan nila, 'di ba, na walang relasyon ng barda. Patunayan nila na walang relasyon ng barda. Para maniwala sa kanila tao. Kasi ang tao hindi naman bulag yan eh. Hindi bingi. Hindi pipe, 'di ba? So patunayan nila na wala talaga relasyon ng barda. Ganun lang kasimple 'yun. Lagot Nancy. Huli na ba ako sa isplok, Madam P? O ikaw, Ma'am Nancy. O anong patunay mo? Na walang relasyon ng barda. Do you have any proof? Na walang relasyon ng barda. Sige nga. 'Di ba? Wala din naman kayong proof 'Di ba na walang barda. Sinasabi nyo lang din. Anong kinaiba nun sa sinasabi ko? Sige nga. Anong kinaibahan nun sa sinasabi ko? Ang tatanungin kita, Ma'am Nancy, si Jim Barda ba may kaibigan sa showbiz industry? Si Jim Barda ba nanggaling sa showbiz? Si Jim Barda ba mayroong mga kaibigan director? Si Jim Barda ba mayroong bang mga kaibigang executives? Si Jim Barda ba mayroong mga Wala, di ba? Yan ang pagkakaiba namin. That's what I'm saying. I'm saying the truth. Na ako, may mga kaibigan ako sa loob ng showbiz. Siya, wala. Di ba? Iba ang inililink nila kay David dahil ayaw nilang si Barbie ang magkatuluyan ni David, sabi ni Ma'am Estrella. Hi po, Madam Pickles. Good AM po. Parang
pa-high blood ka na, madam. Hindi naman po. Hindi naman tayo high blood. Nakikipagdebate lang po tayo sa mga sa mga wrong person. Ayan. Magpayaman daw po muna sila, Madam Pickets. Sabi ni Ma'am Rose. Yung ex nga ni Barbie na si Kiko at Miguel, umamin lang nung hiwalay na sila, Barbie. Talaga ang low-key pagdating sa relationship. Si Jack lang talaga ang nag-flex, sabi ni Laylin B. Oo. Hindi touchy si David kay Bibi nung may jowa pa si Bibi. Hanggang akbay lang, balikat lang. Fan service niya, oo. Pero yun sa Tarlac Festival. Touchy si D doon kay Bibi, sabi ni Ma'am Jessica Jones. Tapos pag lumabas na si David, sabihin, ako, magsisibali ka na naman yung mga todo, ayan, makahusga kay David, lalo na sa mga vlog ni Jim Barda. Ni Jim, dami, mapanghusga doon sa pagkatao ni D. Minsan nga, bibisitahin ko, mamaya, pagkatapos nito, titignan ko kung sino yung mga, si Ma'am Nancy na, may nakapag-screenshot kasi na parang, yun nga, nagko-comment siya dun kay Jim Barda. Kaya ito si Ma'am Nancy, sabi ko nga sa inyo, sala sa init, sala sa lamig to, dami account pa gamit. 'Di ba? Dami picture pa yung gamit. Hayaan muna natin yung dalawa kasi nag-i-enjoy sila. Anong isplok Mamang Pickles? Hehehehe. Saka di mo pwedeng sabihin na fan service yung sa Tarlac. Sa tagal nila nakatayo doon, mga 2 hours sa parade, alangan naman aware sila na dapat, mag-fan service sila sa bawat kilos nila. Kaya nga, Ma'am Mitch de Guzman, sobrang fan service na yon. Sabi ko nga, iba yung magkarelasyon sa fan service. Okay? Galing ako sa showbiz industry, kaya alam ko yun. Kung ano yung alam ko sa fan service ng mga love team, alam ko yun. At alam ko kung hanggang saan ang fan service. Okay? Alam ko yun. Nakita ko na po si Barbie ng personal. Sobrang ganda ni Barbie. Grabe, ang kinis. Yung Sinok Mani Festival, dun po yon sa amin sa Rosario, Batangas. Sabi ni Ma'am Maria Amelia Hopia. May nakita ako sa YouTube, Ma'am P. Nasa beach sila David at Kisen. Sunset na yon. Si David naka-brief lang at si Kisen halos utong na lang natatakip. Pero naka-short ng maong, sabi ni Ma'am Zara. Ask ko lang po, kung guilty si D na may tinatago siyang GF sa Aussie, bakit ipopost niya yung pic na may dala siyang 2 wine glass? Di ba dapat hindi niya pinopost para huwag maghinala ang mga tao, sabi ni Ma'am Nins. Ito po yun, Ma'am Nins. Kung for example, meron siyang wine glass, no, napahint, 2 wine glass. So, supposed to be, pwedeng isipin ng tao na ibang tao yung kasama niya. Or, di ba? Ibang tao yung kasama niya or si Barbie yung kasama niya. Possible, di ba? Pero bakit? Ang tanong dito, ma'am, bakit kaya iniisip agad ng iba? Majority kasi naniniwala na si Barbie at si David Onti lang naman yung naniniwalang may girlfriend si David na ng showbiz. Okay, bakit kaya pinapakalat agad ng mga nagja-jump into conclusion agad yung mga anti-Barda na
iba yung ano ni David. Kasi bakit? Kasi ba lalaki siya? Ganun ba yon? So, kailangan pag lalaki ang nag-post ng gano'n, ng mga cryptic na gano'n, is paghinalaan mo agad na may babae or babae, ibang babae yung kasama ni David. Of course not, 'di ba? Huwag tayong maging judgmental kasi pinapakita lang natin yung pagiging judgmental natin. Pinapakita lang natin kung gaano kababa ang uri ng ano natin, ng pagkatao natin, 'di ba? So, huwag gano'n. Huwag natin ibaba yung level ng or kalidad ng pagkatao natin dahil lang sa mga cryptic post ng mga artista, 'di ba? Para husgahan sila, 'di ba? Diyos ko wala ng tulugan, lapit na mag 4 AM. Ay, oo nga. Malapit, oo. Ayan, so good night na tayo mga kabarda, no? Ang dami pa kasi nagko-comment. Oo. Ayan. Ayan, shoutout po sa lahat salamat po. 300 pa tayo but still, mag-aano muna tayo. Barda, matatag tayong barda. Darating din ang oras para umamin sila. Yes, Ma'am 'di ba? Ma'am Dolores Matsumoto. So ako naniniwala, basta magi-stay ako kung ano yung paniniwala ko. I will stand firm kasi yun na yung pinaniwalaan ko eh. At nanggaling sa loob yun. Sabi ko nga sa inyo, kung ano man yung lumabas na mga issue sa labas ng showbiz, sila na yun. Hindi ako sasama doon. Tandaan nyo yan, hindi ko papatulan at hindi ko kakagatin yun. Okay? Doon lang ako sa loob. Kasi nga, alam nyo na, mahal na niya. Wala kayong magagawa, mahal na niya. Matatag. Matatag. Ano daw? Matatag. Matatag. Diba? Ganun katatag. Ganun katatag ang pagtatago nila. So, ayun. Ayun na nga. So, magpapaalam muna tayo for the meantime. And maraming salamat sa inyong pagsubaybay at pag-abang sa aking live and sa mga updates natin. Maraming salamat po at mabuhay tayong lahat. Mabuhay po kayo. And in behalf of Barda, David, and Barbie, no, I would like to thank all of you na nagmamahal sa Barda at patuloy na nagtitiwala sa Barda no matter what happened. Okay? So maraming salamat sa inyo at mabuhay po tayong lahat. Just stay happy and in love. Mas masarap ma-in love kesa mang-okray. Maraming salamat at magsama-sama po tayong muli bukas at sa mga susunod na araw ng ating mga live streaming at sa ating mga vlogs. At shout out sa lahat ng mga nanonood ng ating mga uploads, no? Maraming salamat po. And magkita-kita po tayong muli for another video and for another live streaming. At bukas, abangan nyo, meron tayong mga paaakyatin. Okay? So, if you are willing na umakyat sa live ko and to show your thoughts and say your thoughts as well, no? Pwede po kayong umakyat. At if you want to debate, pwede rin kayong umakyat. Maraming salamat. Kasama nyo pa rin. Ang patuloy na iniintriga at hine-hate ng karamihan na against sa Barda, walang iba ang inyong mahaderang baklitang mimosa. Mamang Pickles! Matatag. Matatag. Diba? Matatag lang tayo. Bye-bye, everyone. And see you